Pobre, hairstylist, Philippines Scissors Canada. Hello mga kapobre, ngayong araw nga po pala ay meron akong customer. At ito nga po pala yung kanyang buhok bago ko siya gawin. Ang ipapagawa niya nga po pala ay balayage or hair color. Kung napapansin niyo po, na-bleach na po yung buhok niya dati, so bumaba na po yung bleach part. Itong mga kulay ang paborito ng pobreng hairstylist mga kapobre. Tara, simulan na natin. At dito nga po ay inumpisahan ko ng i-trim yung kanyang buhok dahil gusto niya pabawasan ng konti at tanggalin yung mga dead ends. At nagpalagay na rin po siya ng curtain bangs. Kung napapansin niyo po, inuna ko yung haircut dahil hindi ko nalalagyan ng bleach yung dulo ng hair niya. Kasi ayaw kong ma-damage pa, kaya dito tinanggal ko na agad yung mga damage at dead ends. At dito po mga kapobre, niready ko na po ang aking mga gagamiting foil. At dito magtitimpla na po ako ng bleach. Mga kapobre, napaka-importante nitong timbangan. Kailangan sukat na sukat yung mga gamot na ginagamit natin. Yung iba hindi gumagamit ng timbangan, pero okay lang, diskarte nyo naman yan mga kapobre. Sa ganitong paraan po kasi mamamanage natin na maayos ang gamot. At kapag bumalik si client next time, alam natin yung formula na ginamit natin. At dito nga po pala gumamit ako ng 20 volume or 6%, 1:1 ratio ang aking timpla. Sa mga kapwa ko hairstylist or sa mga baguhan dyan, sinishare ko lang po ang aking technique. Nasa inyo po kung gusto nyo pong gayahin. Maraming salamat po. Pero kung ayaw nyo naman po, walang po problema. Maraming salamat din po sa panonood mga kapobre. At dito po sa foiling, ang technique ko po ay inuuna ko po yung harap or yung paligid ng hairline ni client. Kasi para sa akin, ito yung mga importanteng parte na dapat makita yung highlights nila. Kung napapansin nyo po, hindi ko na nilagyan ng bleach yung previous bleach hair niya para po maiwasan natin ma-damage at okay naman po yung lightening. I-retouch na lang natin yung baba later. Yun nga po mga kapobre at sa mga kapwa ko hairstylist. Meron po tayong kanya-kanyang technique no mga kapobre. At ako po nabuo ko po tong technique na to dahil po sa experience ko at sa pag-aaral. Pinagsama-sama ko lang po kung ano yung mga bagay na mga ganda at makakatulong sa atin. The best talaga ang mag-aral mga kapobre kahit anong larangan yan, kahit hindi ka hairstylist or kahit anong skill. At dito nga po mga kapobre, tapos na ako mag-set ng foil sa harap. At importante rin po yung malinis na pagpo-foil. Yung parang hindi tayo naglagay ng basura sa ulo ng client. At para sa akin po mga kapobre, daig ng malinis magtrabaho ang magaling. At dito mga kapobre, gumamit ako ng 30 volume or 9% na peroxide para sa likod at inuna ko uli ang ibabaw mga kapobre. Kung may tatanong niyo po, kaya gumamit ako ng 9% para magsabay po yung process ng sa harap at sa likod. Kasi po nag-i-start na yung process ng sa harap habang nag-a-apply po tayo sa likod. Medyo mabagal yung process ng sa harap kasi 6% lang ginamit ko. So sa likod naman po, mas mabilis kasi 9%. Kung may question po kayo mga kapobre, lalo na po sa mga newbie hairstylist dyan, comment lang po kayo, willing po ako mag-share para po sa inyo. Kasi po, tututunan ko lang din po to, kaya po isi-share ko po para sa inyo. At sinunod kong lagyan yung sa ilalim mga kapobre. Kasi ito yung mga part na gusto kong makita agad yung highlights nila. Yung maganda po sa ganitong technique is pantay yung develop ng kulay mga kapobre. Lalo-lalo na po sa highlights. So after po niyang malagyan lahat, i-stay lang natin ng 30 minutes or check natin every 10 minutes. At dito mga kapobre, patapos na ako mag-apply ng foil niya. So i-stay ko lang siya ng mga 30 minutes. At ito po, malinis po ang ating pagkaka-foil. Napaka-importante po na malinis na gawa talaga mga kapobre. Kasi dito pa lang makikita mo na maganda yung resulta ng ginagawa mo. Para saan lang naman po mga kapobre. Bye-bye naman po tayo ng paniniwala. At dito habang nakababad yung buhok ni client, gumawa na ako ng toner or final color ng hair niya. At gumamit nga uli ako ng timbangan dito mga kapobre. Ito nga mga kapobre, okay na yata yung buhok niya. Check natin mga kapobre. Tignan nyo, ito nga po pala yung unang in-apply natin, di ba? Ang ganda ng lightening niya mga kapobre. Pumantay siya dun sa previous hair niya. At dito po, magbabanlaw na tayo. Syempre, ako lang po magbabanlaw dahil wala tayong assistant dito mga kapobre. Kanya-kanya po kaming gawa dito. Lahat mo, abulol mag voice over, wala na akong masabi mga kapobre. So yun na nga, tapos na ako magbanlaw, ginamita ko siya ng blue shampoo para mawala yung orange tone. Magkaiba nga po pala yung blue shampoo at purple shampoo, magkaiba sila ng gamit mga kapobre. At dito ilalagay ko na yung toner niya or final color. Babad lang natin siya ng 10 to 15 minutes dito sa bowl. Mga kapobre, lahat gagawin mo talaga dito. Kahit medyo pagoda ka na, pero pag nakita mo yung resulta mamaya, nakatanggal lahat ng pagod mo. At dito nga po pala, nagtuyo na tayo dyan. At ito na po pala ang resulta mga kapobre. Napakaganda, di ba? Makikita nyo po. Ang gusto ni client. Talaga nagpapakit. Love it. Wow. Ayan guys, nawala yung yellow, orange, then naging balayage talaga siya ng bongga. Kitang-kita nyo mga kapobre. Ayan. Wantuwa po ako dun sa nagawa ko talaga. Tanggal talaga ang pagod mo sis. Ayan, lalo pag masaya si client, di ba guys? Ayan mga kapobre, nagkulot na ako dito. Ito yung favorite part ko, yung hairstyling.
Sa pagkukulot nga pala mga kapobre, may kanya-kanya rin tayong technique dyan, no? Pero sa akin talaga mga kapobre, talagang inalam ko itong kulot na to kung paano ma-jeep to. Kasi ito yung gusto kong kulot, yung parang natural lang, wavy lang, hindi yung parang Goldilocks or pupunta ka sa binyagan. Sa mga gusto pong matuto ng gantong curl, message lang po kayo mga kapobre. Willing po ako magturo. Maraming salamat. Mga kapobre, hindi naman po ako nagmamagaling or nagyayabang. Sa akin lang po, gusto ko lang po makatulong sa mga baguhan dyan or sa mga gusto rin matuto ng mga gantong technique dahil pinag-aralan ko lang din naman po ito ng libre. Yes, libre kapobre dahil self-study lang ako. Ito guys, ito na po ang kanyang result mga kapobre. Kitang-kita naman natin, di ba? Ako lang nakaganda, okay lang po. Kung hindi po ako nakaganda, maraming salamat din po sa panonood. Lalo na po sa ating mga hairstylist, sa mga baguhan dyan. Shoutout po sa inyo, sa mga OFW, sa mga client ko na naniniwala sa akin. Shoutout po sa inyo guys sa Pilipinas. Miss you guys. Maraming salamat mga kapobre. Palambing naman po. Baka pwede pong pa-like and share po na aking video at ang aking page. Maraming salamat po.